kayo? Thank you so much, host Anshe. Di ba? Napakaganda ng ating... Ang gaganda pa ng mga nantitrain sa intensity. Yes! O, alam nyo nang iinumin nyo, ha? Advanced Collagen. May narinig ako, Red Horse daw. Alright, sige. So, can I see the hands po yung first time akong makita? Si Anshe. Ayan, sige. So tonight, I was asked by Mentor Kia to share my journey here in USANA. Alam niyo ba kung ilang taon na ako sa USANA? Ilan? 12 years. Wow! Pero mukha ba 12 years? No? Fresh kasi advanced collagen. Okay, sige. So my name is Twinnie Dumangon Flores. Ay, karugtong na yung pangalan, di ba? Kinilig. O sige, later malalaman nyo ba't kinikilig-kilig. Okay. So MDC, it means make dreams come true. Okay? So I will no longer expound this kasi na-mention na ni Coach Anshe. Okay? So I just like to give you a background about my family. Ayan, so si Mother Earth, kumukha ko ba? Ayan, so si Mama and si Papa. Si Papa po yung may encircle. Sabi ng ate ko, ba't yan picture nilagay mo para namang isang alaala na lang tatay natin. Buhay pa po sila pareho. Okay? Very strong because of USANA. So kung 12 years na ako sa USANA, 12 years na rin silang umiinom ng supplements natin. And praise God, they don't have any maintenance medicines. Okay? So, ang age nila right now, my father is 73 years old, my mom is already 72. Pero kayang-kaya pang makipagsabayan sa Gen Z. Okay, so my mother was a dressmaker and my father used to work as a supervisor factory in Laguna. Okay, so ayan, kung alam niyo na kung may mga aakyat ng stage dito sa Asia Pacific Convention, meron ba? Yes? Next time, alam niyo na sa magpapagawa ng mga gowns. Okay? May discount na intensity. Okay, so hindi po kami galing sa mayamang angkan. In fact, nag-migrate ang aking family sa Manila. Oo, alam niyo po anong probinsya namin? Baka matakot kayo sa akin. Okay, Rojas City, Capiz. Tapos sa training. Okay, so free po yung airfare namin. Oo, kasi liliparin lang namin yan eh. Kaya alam nyo na, free ang flight ko sa Malaysia. Dalawa kami na ate ko. Okay, so I'm very proud of my parents kasi kahit na they are just elementary graduates, hindi sila nakapag-high school, talagang sinikap nilang makagraduate kaming tatlong magkakapatid sa private schools. Diba? Basta talaga pag may pangarap ka, lahat susuungin mo talaga. Tama? Okay, so until yun nga, I was a graduate of BS Psychology, so most of my jobs were in HR. So yun po ang background ko sa human resources. And one day, nagkaroon ako ng offer sa Singapore. Super unexpected. Alam niyo, nakakatuwa kasi nagliligpit ako ng gamit, in-insert ko lang yung SIM card ko na nag-travel ako sa Singapore, may pumasok, may nag-offer ng trabaho. Imagine, yung pala, doon ko mamimit ang makakapagbago ng buhay ko. Naks. Hindi po yan yung love of my life, si Dr. Wins pala. So everything started with a try way back September 2021. So if you do the math, I will be turning 12 years this year. Diba? Long-term ba ang business natin? Yes, sobrang long-term yan. Okay, so who are my direct sponsors? There are mentors, Bernie and Christine Mantos. Oo. Upline namin ni Coach Mega. Diba? So, right now, they are both permanent residents in Singapore. And same rank, yun naman ganda sa'yo sana. Hindi porket ikaw ang nauna, ikaw lang. Pwedeng-pwede mong pantayan or lagpasan yung nag-sponsor sa'yo. Diba? Kaya the more na gusto talaga namin, nalalagpasan kami. Kaya nyo ba kami lagpasan? Yes! Yes, dapat. Iinom lang ng advanced collagen. Ayan. So, okay, they are now both in Singapore. So, mag-Malaysia po kayo para ma-meet nyo sila. Okay? So, my lifestyle in Singapore was like that.
'Diba? So, syempre OFW ka eh. So, wala yung family members mo doon. So, anong gagawin mo pag weekend? May mga OFW po ba dito? Naging OFW, former, or may mga parents, may mga family relatives yan. So, ganyan po normally ang lifestyle namin. Every weekend, mga ngapit bahay, anong gagawin? Inom! Hindi lang halata, pero pang beer drinking contest mo to. Tatahi-tahimik lang, di ba? Ayan. So, yan po. O, titinin niyo yung mga tropa namin. Puro mga ano yan, mga barako. O, so, syempre, dahil ganyan yung lifestyle, umiinom, syempre, unhealthy food, tapos talagang food trip pa, lumobo po talaga ng husto. And sobrang na-frustrate ako kasi yung mga baon kong damit from Philippines, hindi na magkasya sa akin. And ayoko mag-purchase kasi, syempre, nagtitipid tayo. Diba? So, ang ginawa ko, iba ang pinurchase ko. Ano? Nutrimil. Diba? Oo, good girl na, diba? So, instead na Tiger Beer ang iniinom, Nutrimil na. Sa Malaysia po, makikita yung Tiger Beer. So, ayan, I lose 13.2 pounds in 1.5 months. So, nakakatawa pa. Ang offer sa akin nung USANA is si Mentor 10, ibalik ko lang. Yan siya, yung office mate ko po talaga si Mentor 10. So, alam niyo ko ilang beses ko siyang ni-reject? Ilan? 3 beses po. Bingo na siya. Pero nung ika-4 na attempt niya, ika-4 na invite, abay na sit net up po ako. Grabe na ayaw talagang. Ano ba meron sa akin? Tahimik ko. So, ang work po namin doon is recruitment consultant po kami ng mga IT, then de-deploy namin sa client companies. Ayun, so sanay po kami mag-interview. Pero it's very, parang constructed naman yung questioning namin. Okay, so, ayun, so sabi niya, Twins, halika, merienda tayo. Okay, so sa pagbaba, may nakaabang, may tumambang sa akin. Sino? Si Mentor Bernie. Diba, grabe, Twins, attend ka. Punta sa company namin. Tapos nag-abot ng calling card. Pagtingin ko, ano ba to, USANA na naman. Ayaw akong tatanan. Meron bang naka-experience ng ganon? Meron? Paulit-ulit, no? Congratulate yourselves. Nagpakulit kayo sa sponsors nyo. Why? Because one day, you'll also be one-star Diamond Director. Buti na lang talaga. Nagpunta ako. Di ba, nagpakulit ako. Kahit na sobrang negative ko talaga. So ngayon, syempre, habang pinapresentahan, ikaw ba naman sabihin, panay Nutrimil nila sa akin eh. Di ba, parang may gusto ipahiwatig talaga, di ba? Sabi ko, ito, Julia Roberts, umiinom. Paris Hilton, umiinom. Sabi ko, Paris Hilton? Di ba? Sabi ko, kahit man lang sa iniinom, maging ka-level ko sila. Doon ako nagpa-sign up. Tapos after nun, hindi po ako actually nag-sign up. I just purchased the products. Tapos 3 weeks ako umu-order. Sayang ang auto-order ko. Nabibili ko siya not at member's price. Tumubo pa yung upline ko sa akin. Negosyante talaga eh. Kanya, Twins, hanggang bibigyan ka ng discount, pero not the member's price. So, mautak talaga, di ba? So, kung may bibili sa inyo, alam niyo na style. Okay? Kung gusto mo member's price, auto-order, mag-sign up ka. Yun ang ginawa ko. So, after that, I signed up for 500 points. Pag-pick up ko, alam niyo pa, lumaki yung ulo ko. Sabi ko, ano tong pinasok ko? Ay, nakarelate. Normal yan kasi naramdaman ng isang 1-star yan. Di ba? So, you're on your way. So sabi ko, ano ba to? Nabudol ba ako? Anin ko to? Hindi naman pwedeng lahat, inumin ko siya. So what I did was, I attended sobrang daming trainings. Kasi sabi ko, yun yung magiging bala ko para pag in-offer ko siya, ready ako. Diba? So ayun. But of course, it wasn't easy. I have to admit, sobrang mahihain ko talaga. Diba? So kahit na nasa HR na, pwede pala yun. Yes. Ang HR kasi marami siyang facets. Pwede ka sa compensation, benefits, recruitment, yan. So, training. Nagiging part din ako ng training. Alam nyo taga-order ng lunch. Taga-prepare ng mga cartolina, pentel pen, lahat ng kailangan. Ganun lang. Pero never ako naging trainer. Pero imagine right now, I'm in front of you all. Diba? So, ibang-iba ang character development na pwedeng mabigay ni USANA sa inyo. Okay? So, sobrang shy ko.
So nahirapan talaga ako i-offer ang USANA. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, baliktad. Kasi, syempre, sanay ako na yung applicants ang lumalapit sa akin. Pero sa USANA, ako lalapit. Sabi ko, alam ko na feeling ng lalaki na niligaw. Diba? Tapos pag binabasted, naawa tuloy ako sa mga binasted ko. I feel them. Ayun, o, diba? So sabi ko, sobrang hirap naman ito, USANA na to. Tapos alam nyo ba, yung una ko inoferan, isa sa mga kainuman ko, kainuman talaga, sabi ko, ay si Donnie, alam ko, may gout to. Cholesterol, dyan ang atake natin. O, diba? So una ko sinan, Biomega. Iba pa po packaging na USANA before, mukha siyang gamot. Ang kanyang takip ay color gold. Yan, o, diba? So, ayun, sabi niya gano'n. Ay, pag-send ko, sabi ko, uy, di ba mataas gout mo? Sabi, iniinom ka? Sabi niya, meron. Send siya, fish oil. Ay, magkano yan? 200 pesos, 100 pieces. Sabi ko, ano naman yan? Tilapia oil. Sabi ko, bakit kanya kamura? Diba? Tilapia oil. Inokray ko ng onte. Diba? Tapos sabi ko, eto na lang inumin mo. Diba? Why not try our Biomega? Nag-commercial bigla. So, ayun, pagka-send ng picture, sabi niya, nag-join ka ng networking. Sabi ko, yes, and I'm so proud. Tapos alam niyo, sabi niya sa akin, ganyan ka na ba kahirap na nag-networking ka? Grabe. Sabi ko, friendship ba talaga to? Diba? Niyurakan ako. Sabi ko, balang araw luluhod ang mga tala. Ayun, sabi ko, babalikan kita dito sa Singapore. Sabi ko, hindi as OFW, as a tourist. Sabi ko, tapos, ililibre kita. Hindi sa hawker ha. Alam niyo yung hawker, parang karinderya nila, karinderya ng Singapore yun eh. Sa hotel. Buffet. Okay na sana eh, no? Buffet. Buffet. Ayun, so sobrang hirap. Kasi syempre, mahiyain, di ba? Parang hindi makabasag pinggan. Yeah, I always got rejected. At first, sino ba hindi nare-reject dito? Wala, di ba? Sino naka-experience sa rejection? Lahat. Okay? Rejection is part of our everyday lives. Diba? Kahit na pa nag-order tayong pagkain, ay ma'am, wala na pong chicken. O diba? So parang ni-reject ka dun sa cravings mo. Diba? It's really part of everyday lives. Diba? So it's really part of our circumstances. Actually, it's happening 24/7. Yon talaga. Diba? Pero tinanggap natin siya na ganun talaga, not all the time, makukuha mo yung gusto mo. So, better, apply that mindset here in USANA. Huwag magdadamdam. Sabihin niyo sa sarili niyo, balang araw, luluhod ang mga tala. Kung may advanced collagen, luluhod ang mga tala. Ayan, okay? So, ayan. So, don't worry, guys. Kasi, parte yan ng buhay natin na rejection. In fact, actually, until now, I still got rejected. Oo, tapos meron pang party. Pinuntahan ko. Kasi I used to work in one of Film Life subsidiary. So sa Film Asset kami, mga investments. So, syempre yung mga salesperson, bibenta sila ng ng mga assets. Yan, financial assets. So ngayon, may party. Pumunta ako. Pero sana na ako. Aba, nag-iwasan ng mga mokong. Ay, Stuini, rekutin tayo niya. Sabi ko, hoy, buti nga ako, kabuhayan ang binibenta ko, mabubuhay kayo. Kayo, insurance. Sabi ko, ma-avail pag tegi na. At least nung ma-avail, may enjoy nyo habang buhay pa. Nasakyan ko na lang sila. Diba? So instead na na-hurt ako, na-offend ako, di sira ang mood ko on that party. Diba? It's a matter of perception. Parang perception lang. Okay, so guys, ito lang sabihin ko sa inyo. Do not give up kasi the beginning is always the hardest. Kahit sino nag-work dito, okay, mga part-timers, kahit po lumipat kayo ng trabaho, bukas, mahihirapan ba kayo sa new work nyo? Yes, kasi you are adjusting. You are still learning. It's also the same in USANA. Okay, and what you are working here is generational. So hindi siya short-term. So this one can be passed on to your next generations. Kaya magkaroon kayo ng big belief like that. Na ang USANA, yan ang big fortune ko. Okay? Alright, so, ayan. So ganyan din kami nag-start. Builders and Up meeting,
over Oreo McFlurry. Ganyan kami kababaw. Sabi na apply sa amin, sino mag-rank advance ng builders, libre namin ng Oreo McFlurry. Sabi na, anong pag-uusapan? May pag-uusapan kaming chismis. Sa chismis kami nag-rank advance. Hindi dun sa McFlurry. Okay, so ganyan. So, nakakaaliw, diba? Kasi, wala pa kaming budget eh. We love free radicals eh. Kasi nga, fast food siya. Sabi, grabe, free radicals every day. Pero sige lang, yun sana. Pero ngayon, we can eat whatever we want as long as healthy. Okay? Okay, ayan. So, guys, never stop doing. Kasi when I hit my builder rank, that's also the time I hit my PPPS. Then after that, may pumasok sa organization namin na potential diamond director pala. Alam niyo kasi niyan? Sina mentors Tere Benedicto and Rondi. Wow, di ba? So ganyan ka-promising. Kaya never stop doing. Wala pa akong builder rank, pero pumasok sila and nagsama-sama kaming mahihiyain. Diba? Sabi ko, paano ba tayo magpa-sign up sa USANA? Kanya, imbitahan natin mga mahihiyain nating friends. Alam niyo kung bakit? Mahihiya silang humindi. Invite na natin mahihiyain na yan. Mahihiya yan sa atin. Diba? So, never stop doing talaga. Okay. Next. Success leaves clues. So, bakit? Kasi po, yung mga nasa table na yan, sa food court yan, in one of Singapore's mall, si Abscha, yan, they're already one-star diamond director and previously part of the $1 Million Club din. Ayan, ako, yung naka-stripes. Ayo, batang-bata. And katabi ko, si Mentor Gio. Okay? Eto si na Mentor Tere and Rondi. May lain na itsura nila, di ba? Advanced collagen. Okay, so imagine, yung nasa table na yan, lahat kami one-star diamond director. Grabe. And lahat part ng $1 Million Club. Although obsolete na yung ano na yon, yung award na yon. Okay? So diba? So, mga dating kumakain lang ng Burger King, kung saan-saan lupalop na ng mundo nakakarating. Oy, it rhymes. O, diba? Tapos, yung may dalawang smiley, baka may iba nag-iisip, sino pa yung may smiley? Ayan, sila na lang yung mga alaala lamang. Alam niyo kung bakit? Nag-quit na po sila. Okay? Oo. So, kung ayaw niyong malagyan ng smiley sa pictures, sa mga slides, alam niya na ang gagawin. Okay? Success leaves clues. And guys, you have to dream big. But of course, you have to pay the price. Kasi, success is always paid for in advance. Okay? Ganda lang yung advance collagen. Grabe. Na-brainwash na tayo na advance collagen. Okay, so parang ganda lang yan. Mag-rent kayo ng bahay, lilipat kayo. What you have to do para makalipat? You have to pay for the advance payment, 2 months deposit. O, di ba? Hindi po advance collagen. Tama na. Okay. Oo. So, diba? So, laging mauuna yung bayad. Okay, bago tayo makakuha ng success. Okay, so ano do yung bayad na yon? Of course, it's our effort. Alam namang success muna bago effort. Ang weird naman ata nun. Diba? E di wala na nag-effort kung mauuna ang success. And it's very shallow. Hindi natin ma-value or ma-appreciate yung success na meron tayo kasi hindi naman natin pinag-effortan. Okay? Ayan. So I would like to share to you yung mga unfavorable experiences na naranasan ko po. Okay. So you can read it. Tapos, kung meron kayong nakarelate kayo dyan, can raise your hands. Ayan. So may napapagod ba dito? Yes. May nare-reject? May nasi-scene zone? Minsan, inbox lang, di ba? In-archive na tayo. Unmotivated, minaliit na mga kaibigan. Okay, comparison, trainings, all the same. Kami sa Singapore, everyday NDO. Ikutan lang ng ikutan. Ang lupit, di ba? Oo. Kasi walang mga trainers doon. Okay, frustrations with downlines, fears. Ayan, minsan tinatamad din. Di ba? Ay, tahimik nila. Oo, may doubts. Can I do it? Diba? So, kinwestiyon ko rin talaga sarili ko.
And minsan napapaisip ako, ba't ko ba ginagawa to, para saan? Pero buti na lang talaga, in the middle of questioning myself, tinuloy-tuloy ko pa rin siya. Okay? Ayan. So what are my milestones? Ayan po, i-share ko sa inyo, inisa-isa ko po talaga yan. And extra challenging yung sana before dahil at least ngayon pwede nang i-carry over ang points. Before, nag-zero out yun. Oo, wala talaga. Sinong inabot na gano'n ng scheme na yun sana? Grabe no, ayan mga Jurassic dito. Zero talaga siya. So yung effort nyo from last week, hindi na siya nakikarry over. Kaya buti na lang talaga, ang naabutan nyo, carry over na ang point. So we have to start all over and over again. Okay? Tapos, medyo naging extra challenge pa yung aking journey sa Yosana when I hit my director. Kasi I was an OFW in Singapore, di ba? But that was also the time na nagbawas ng foreign workers ang government. So isa ako dun sa natanggal. Kasi ako yung newest sa company. So sabi ko, sige, wala na akong work. Pero lahat ng mga in-interview kong Pilipino, i-recruit ko sa'yo sana. Makaganti man lang. Ayan, hindi. So sinishare ko sa kanila. Kasi sabi ko, legit naman talaga siyang gawin dito. In fact, may office nga sa Orchard. Ang ganda ng office ng Yosana Singapore. Kaya na-offer ko. Okay, so ayun, sabi ko, wala akong work, natanggalan ako ng trabaho, and I'm not yet ready to go back to Philippines. So what I did was, I hit the director rank. Para at least man lang, may baon akong 45,000 pesos. Ganun pa yung halaga niya before, yung exchange rate. Okay? Then after that, I prayed hard kay God. Sabi ko, God, parang na-enjoy ko na po yun sana. Grabe, binigay niyo yung director rank. Sabi ko, sige po, may isa pa akong request. Ano yun? Ano yun? Nahingi ako ng trabaho. Oo, tapos, buti na lang talaga, uma-attend ako ng trainings ng team natin. Kasi dito ako natuto, when you ask and pray for something, you have to be specific. Kasi hindi naman po pwedeng, Lord, gusto ko na malaking income. Magkano? Magkano malaki sa'yo? Bigyan ka ng 5,000, malaki na ba yan? Ay, jutay, Lord. Gamay. Ilonggo po. Oo, maliit po. Gusto ko malaki. O, diba? Sorry. Gusto ko po, Lord, big income. Okay? So, ayun, sabi. Tapos, while praying, syempre, naka-close eyes tayo. Alam nyo ako ano nakita ko. Sabi ko, basta Lord, bigyan niyo ako ng trabaho. Kung ano man yung iparating yung sagot sa akin, gagawin ko. Nakipag-trade off ako bargain. Alam niyo kung nakita ko? Mukha ni Dr. Wenz. Logo na yun sana. Sabi ko, napadila talaga. Seryoso? Yun sana talaga. Alam niyo pa yung old school? I-search niyo po. Yung old school na logo na yun sana. Yun mismo. Sobrang linaw. Sobrang linaw. Yun pala, ang binigay na vision ni Lord sa akin. Anak, mag-Yosana ka. Subukan mo lang. Yan na yung hinihingi mo. Okay? So, ayan. So, sabi ko, sige na nga, Lord, kahit napilitan ako. I hit silver director. Then after that, I was 7 months pregnant. I hit gold directorship. Wow! Grabe, di ba? Kung buntis niya, kaya magpa-pay-in. Kayo pa na mukhang buntis lang. Biro lang. Oh, no 3 meal ha, 28 days. So, paano maliit ng tiyan ko doon? Okay, kaya niyo yan. Kasi iba, yung, sino mga mommies dito, di ba, extra challenge, di ba, pag pregnant, grabe antukin. Oo, so nagpe-present ako, pinipigil ko yung hikab ko. So siguro naawa sila, kaya nagsa-sign up. Sinamantala. Okay, so, after that 7 months, I went back to the Philippines for good. Pero hindi po ako agad-agad bumalik. Okay? So, tinestingan ko muna. Sabi ko, excuse me, yung first income ko sa Yosana was just for top up ng MRT. Ibig sabihin, pang-load ng MRT sa Singapore. Sabi ko, uy, pwede na to. Diba? Kaysa wala. Pinalaminate ko talaga yung first check ko. Hindi siya scam. My God, okay. Yeah. Tapos after nun, grocery. Ko, ay, iba na to, grocery. Nakabili na ako ng Häagen-Dazs na ice cream on the side.
Ang Häagen-Dazs yung parang Magnolia lang nilang. Taray sa first world, di ba iba? Okay, tapos, eventually, nagiging pangrenta na siya ng room ko. Grabe, sabi ko, iba na talaga to. Hanggang sa natitipid ko na pa yung sinusweldo ko. Okay, tapos naghit ako ng gold directorship. Alam niyo ba magkano yung income ng gold director? Diba? 200,000 plus per month. Diba? And share ko sa inyo kasi 12 years ago naman na to, ang income ko as full-time employee was only 70,000 pesos. Sabi ko, grabe naman, part-time 200,000. Pero baka tsamba lang. Baka tsamba lang to. Sige Lord, isa pa try natin. Hanggang sa grabe, on the second month, same 200,000 pesos ulit nakukuha ko. Diba? Tapos, on the next month, same 200,000 na naman. Sabi ko, ay, ayawa, uwian na. Diba? Uyawa na to. Uwi na ako. Ayoko na maging OFW. Okay, so that's the time I decided to go back to Philippines for good. Imagine 70,000 hanggang sa na times 3 niya yung income ko. Diba? As full-time. Tapos panaghahanapan kami, Abs, malilita ko dito pa ako sa part-time job ko. Oh, di ba? That's a mindset. Kasi bakit? Ang full-time job ko, yun sana. Kahit na pina-part-time ko lang siya. Okay? Then, 4 months after giving birth, I rank advanced to be director dito sa Pilipinas. Alam niyo kung ba't ako na parang advanced? Si Abs Gio. Sabi niya, Pilipinas, naku, hirap mag-build dyan. O, sabi ko sarili ko, Abs, balang araw. Luluhod. Yan na lang. Antayin mo. Kasi sabi niya, third world country tayo, Tuini. Paano ka mabibuild dyan? Pinatunayan ko sa kanya na if you're really a good seed, kahit saan ka itanim, uusbong ka. Okay? So yon, nag-Ruby. Then after that, 3 weeks after hitting Ruby, alam niyo kung bakit hindi ako nagtagal sa Ruby? Kasi sabi nila may sumpa. Ay, sino Ruby dito? Okay, hindi. Joke lang ng mga appliance ko yon. May momentum kasi. So sobrang dami na bago. So nasa inner line sila. May momentum. Sinabayan ko. Kasi ang momentum minsan, pag nagpaiwan ka, mahirap nang habulin yan. Okay? So habang naka-momentum kayo, sabayan nyo na. So that's why we hit Emerald Directorship after 3 weeks from rank advancing sa Ruby. Okay? Ayan. Tapos, after 6 months, I decided to run for Diamond Director. Okay? Pero, yung Diamond na yan, di ba sabi nila, ang hirap kunin. Kasi bakit? Galing siya sa uling, di ba? Yung Diamond. And it's being produced through extreme pressure. Alam nyo, grabe yung pressure ko dyan. Diba? Kasi first attempt. Okay? Alam nyo kung ilang attempts ako bago nakapag-Diamond? Ilan? 4. Grabe. Natigas ang ulo ko, di ba? Talagang try and try and try. Ayan. So, first attempt, pag-check ko ng CVP ko, $3,700 CVP. $3,700. Ilan ang kailangan po para mag-Diamond? $4,000. Sabi ko, ay, $300,000 na lang, panis. O, ayan. So, hinit namin na shoot. But I don't have any preparation for the second week. So, chamba. Failed. Sabi ko, okay lang. May income naman. Okay. Sige, ulit-ulit. Pag-check ko ng CVP, 3,800. Ano ba to? Ano ba yan? Sige, i-hit na. $200 na lang. O, kaso, I did the same mistake twice. So, what happened? Same result. Lagapak ulit. Sabi ko, ano ba yan? Di ba, may commission naman. O, ganyan yung mindset ko. Tapos, si Abs Gio na naman, di ba, ang upline kong sobrang bully, sabi niya, ay, si Tatuini. Nako, third week niya, ika-3 beses niyan na first week, 2 weeks na lang na first attempt, Diamond na yan. Sabi ko, grabe, first attempt lang, first attempt. So, pinatunayan ko sa kanya. Okay, so on my third attempt, decided na talaga ako na i-pursue. Kasi pag major rank, 4 weeks nyo po siyang i-achieve. Okay, so ulit-ulit. Ay ko, okay, decided na. Tapos, pag swipe dito sa counter, ma'am, cut off na po. Alam nyo kung ilan ang kulang kong points? Mataas pa yung auto-order na 200. 188 points. Grabe, di ba?
Talaga napag-ano ako sa pader, tapos lusaw ako. Sabi ko, Ma'am Wendy. Kasi sa Singapore market pa ako. They cannot help me. Okay? Diba? So, ayun. Basta guys, pag nag-hit kayo ng rank or anything na deadline sa'yo sana, huwag niyong sagarin ang deadline. Kasi you'll never know. Life is full of surprises. Okay? And huwag kayo magpapasurprise on your last day. Mahirap na. Okay? So, ayun. Ilang attempt ko na? 3, grabe. Tapos, yung mga uplines ko, message talaga sila. Mga taga-Singapore sila sa ganun. Twins, okay ka lang. Talaga hindi ako nagbasa ng messages. Mentor Precious, Mentor Lawrence, lahat sila mini-message ako. Sabi ko, ayoko muna magbasa. Umuwi ako, di ba? Tapos, yung mga downlines ko, si upline. Hindi ako nagpaalam. So, sobrang devastated ko talaga. Okay, so natulog ako, walang dinner, kasi sobrang pagod eh. Sobrang disappointed ko talaga sa buhay. Akala ko wala ng pag-asa. Wala ng hope. Kinabukasan na ako nagising. Buti nagising. O yun. Tapos, tsaka ako nagbasa ng messages. Tapos sabi, Twins, kamusta ka? Puro gano'n. Okay lang yan, pahinga ka sa pagkaya mo. Sabi ko, uplines. Winners never quit. Ikaw, pang loser lang yun. Tingin nyo sa akin. Ay, gano'n. Ayabang, di ba? Ayabang lang ni downline. So, ayun. So, 4th attempt, decided na. So, syempre, I've learned my mistake. Friday palang hit na. O, celebrate kami. Friday Club. Saya-saya. Okay, 2nd week na tayo, guys. Okay, so that time, there are 3 gold directors running with me. Different lines yon. Alam nyo na ha, paano mag-diamond? 3 magkakaibang linya. Puro gold directors. Okay, pero isolid nyo muna sana yung outer para hindi nyo na siya poproblemahin. Para yung BC1 nyo, hindi na talaga matinag-tinag yan. Okay, sa loob na lang kayo gagalaw. Target nyo yan. Okay? So 2nd week, middle of the week, Wednesday. No, something, sabi ko nga sa inyo, life is full of surprises. May nangyari, ayan na chismis. Oh, okay, yung mga bago dito, baka hindi pa na rin chismis. Pero yung iba alam na, silent na lang. Okay? So, in the middle of the week, may nangyari. Okay? So, me and my ex-husband got separated in the middle of the run. Kayo, anong gagawin nyo? Di ba? Pera o bayong? Oh, pera o pag-ibig? Ang hirap, sobrang hirap talaga. Tapos, yung isa kasing gold director, nasa Canada siya nung nag-run ako. Okay, so walang kamalay-malay. Tapos, yung 2 gold directors dito sa Philippines. Okay, so sabi ko sa kanila, itutuloy ko ba to? Kaya ko pa ba to? Hinawakan yung kamay ko. So, ganun, up, kami magpapadiamond sa'yo. Oh, diba? Guys, doon ako naiyak. Hindi sa'yo wala yan. Sobrang touching talaga. Kasi imagine, yung trabaho natin dito, it's not just all about signing people up. It's all about service. And someday, on the most unexpected moment, doon mo mafe-feel na sila ang magbabalik ng serbisyong binigay mo. Diba? So sobrang touching talaga. Sabi ko, doon ako yung... Tapos, pero syempre, ang baby ko noon, ilan ba? 2 years old. O 2 years old pa lang siya. Sabi ko, ano ba to? Diba parang, no one got married just to be separated. Tama. Ayaw mo naman mangyari yun eh. Pero ganun talaga. Hindi naman perfect ang buhay. And inaccept ko na lang siya. Sabi ko, hindi ko rin alam kung itutuloy ko yung run. Kasi pag uwi ko ng bahay, andyan yung nanay mo, ayusin mo yan, puro ka usana. Sira naman pamilya mo. Ganyan. Tapos yung tatay ko, titingnan ako ng masama. Pagod na pagod ka na sa presentation, ganun pa. Tapos yung anak ko, may kita mo sa kama, tulog. Walang katabing tatay. O diba, ang daming drama sa life. Ang hirap actually. Tapos paglabas ko ng bahay, pag magpe-present ka, kailangan very pleasant ka sa guest. All smiles ka. But at the back of my mind, ang daming questions na umaandar. Ano ba nangyayari sa buhay ko, di ba? Tapos hanggaran ako, anong uunahin ko? Pero ultimatum, ba't ako nag-decide? Para dun sa anak ko. Sabi ko, ihihit ko to hindi para sa sarili ko. I want to secure her future. Itong rank na to,
Hindi para sa akin, sa kanya to. 'Di ba? Kasi someday, mawawala rin naman ako sa earth. 'Di ba? Lahat naman tayo. Pero at least, may sasaluin yung anak ko sa akin. Kesa utang. Oo. May tissue po ba kayo dyan? Oo. So, 'di ba? So, yung mga single pa dito, o magpayaman na kayo ngayon pa lang. Ngayon pa lang. 'Di ba? Habang wala pang mga kadramahan sa life. Oo, habang wala pang dependent. Oo, masaya magkaanak, but it's a lot happier if you are already stable. 'Di ba? Ay, hindi po. Hindi yung thank you yung mga audience. Pass the tissue daw. Ang hirap, 'di ba? So ayun, pero ito 'yon. Buti na lang talaga. Ang gaganda ng trainings natin. Master your emotion. Sobrang na-master ko siya na si Coach Mega after 2 years niyang nalaman. Wala na kami. Kasi nga, hindi alintana sa akin na may pinagdadaanan pala. Hindi rin alam ng mga downlines ko, nag-diamond ka, wala na kayo. Diba? So, ganun na na-master ang emotion. And alam niyo, ba't din ako nag-decide na i-pursue yung run? Nadidepress na ako eh. And I want to recycle my depression into something more productive. And that is to pursue the run. Gusto ko ma-preoccupy ako, gusto ko busy ako, na wala na akong chance mag-isip. Pag uwi ko, tulog na lang ako. And praise God, binigay ang Diamond Director. Sabi! Okay? And after that, medyo nag-hiatus tayo. But Diamond Director, no? After that, ilang months to? 6 months. Oo. Tama ba? Oo. Basta bilangin nyo na lang. Bumalik ako, I pursue naman executive Diamond Directorship for 13 weeks. So imagine, 13 weeks. Naniraran ko solid Diamond Director income. Sa dulo, on the last 4 weeks, binirit ko siya ng 1-star Diamond Director. Diba? So, andito na lang lane. So, upline, binitin na natin. Diba? So, yun ang upline ko. Bakit? PPS. Upline, baka naman, naka-online stream tayo. Okay, then after that, ayan, ilang years ba to? 8 years. Nag-$1 Million Club member na po. Okay? So, dati ina-award to eh. May existing yung award na yan, pero right now, phase out na siya. And pag naribasa lang, for your knowledge, para lang aware kayo, no? Pag narinig yung MDC or $1 Million Club, those are the people who hit their first 50 million pesos on their first 10 years. Yan. So yan, na-hit natin siya on the 8th year. Okay. So di ba guys, nahirapan ba kayo huminga sa story ko? I was transformed by trouble. Di ba? And don't be scared of trouble kasi God uses that circumstances for your own good. No, para sa ikabubuti nyo rin yan. Okay, matatakot sa trouble. Okay, kasi it is really part of your growth process. Kasi without trouble, hindi ako matututo. Diba? So pakitapik po yung nasa kaliwa nyo. Kaliwa, ngiti naman dyan. Kasi mukha ka ng trouble eh. Ngiti naman. Diba? Para hindi yung mukhang problema or trouble. Okay, so guys, be transformed and I'm open to announce sa inyo, marami kayong may experience na iba-ibang challenges sa iyo sana. But just remember, it will transform you. Okay? So all is significant in God's growth process for you. Okay? So ginawa talaga ng Diyos ang trouble para matuto tayong lahat, mag-grow tayong lahat, ma-develop yung character natin, matuto tayong maging resilient. Diba? Resilient is how you bounce back. Kung paano ka ba nakapag-bounce back. Matuto tayong maging matibay. Okay? Okay, next. Ayaw niya na. Okay, sa ano po ba yung mindset ng isang 1-star diamond? Ayan po. So, very classic, but it never goes old. Okay, hindi po yan naluluma. So imagine 12 years or more than 12 years existing na yung ganyang mindset. Until now, it's very applicable. Okay, so
Training, training, training. You have to take charge of your own business. Yes, tutulungan ka ni upline, but the upline and mentors cannot do the business for you. Hindi niyo po yaya yan. Hindi niyo po sekretary ang upline. Tutulungan tayo, pero tayo pa rin ang gagawa ng business. Okay? Yes, uplines, yes, mentors. Do not compare your efforts with other people. Ito kay Mentor H ko ito natutunan. Do not count your effort. Sabi niya, effort na nga, bibilangin mo pa, di mas lalo kang napagod. Tama. Okay, results rather than excuses. You always have a purpose. Later, sabihin ko sa inyo, ano yung naging purpose ko every time I run for major rank. Okay? Persistency and consistency because it creates a habit. Be decided and committed and always have a growth mindset rather than fixed mindset. May time pa po ba? Okay ba? Thank you. Ayan. So, bakit ka ba nag-iusana? Bakit? Para saan? O, diba? Siya yung natutulog sa kama kanina, yung kinukwento ko. Walang kamuwang-muwang. O, diba? So, yan po yung aking unique iha, si Zoe. O, laki ng mata niya, diba? O, mga ni Betty Boop. Ayan na siya ngayon. Ay, hindi pala. Mas malaki na siya. Hanggang dito ko na siya. Ang bilis tumangkad. Grabe. And nakakatuwa kasi I keep all the Usana magazines na nandun kaming dalawa. Diba? Tapos, tingin ng 18 years old, papakita ko sa kanya yan. Anak, artista ka dati, di mo lang alam. Baka mag-feeling yung anak ko. No? Sobrang enjoy siya. Ayan, si Coach Honey, nireguluhan ako ng clock. Kasi time is the best gift that we can give to our children. And was able to do that through Usana. Okay? Ayan, mentor ng kalokohan. Mentee. Ayan. Nakakatuwa. Diba? Kasi nag-photoshoot kami. Parang hindi, kung namamasukan ako, hindi ko may isip yung mga ganyan. Okay? Wala ganyang kaartehan. Ayan. Nakakatuwa to. After rumampa, umiyak. Na-culture shock siya. Kaya na ba to? Diba? Ang cute lang, diba? So, ang nanay tuwan-tuwa habang ang anak nagdideliryo na. Walang kaalam-alam. Pero diba, it's our joy to share the stage with our loved ones. Lalo yung mga anak natin. Ayan. Hindi ko masabing husband eh. Sorry. Ayan. So, pero ito yon. One of the best gifts na binigay ng Diyos sa akin, umuwi ako Pasko. Diba? So sabi ko, Lord, grabe yung Christmas gift niyo sa akin. Kayo may birthday, pero ako niregaluhan niyo. Yan na talaga. Umuwi na ako ng Philippines for good. I am no longer an OFW. Talagang TFC na ako. Hindi yung channel Time Freedom Club. Oh! Diba? Gusto niyo ba maging part of the TFC? Yes. Kararin natin na yun sana. Okay? Be decided and committed because the results are waiting. Ito yan. So, guys, wala pong mapipicture ha. Okay? Hindi, okay lang. Wag lang ipopost. O, parang yung advance collagen kanina, yung comparison. Okay lang po. Wag nyo lang ipopost sa mga my story or ano. O, baka ano. Pero nagbabayad pa ako ng tax na maayos. May disclaimer tayo dyan, ha? Hindi naman porket naging ganyan na rank mo, talagang sure na talagang tuloy-tuloy kayo ng income. Depende sa effort, of course. Okay, so this was my first commission sa Usana. 2,000 pesos. Yan yung pang-load ng MRT. Mahal ng pamasahe Singapore, di ba? Grabe. Okay, so ayan na. Yung nag-part-time income ako sa Usana, when I hit Gold Directorship, that's the time na nag-decide na ako umuwi ng Pilipinas. Okay, next. And then, when I run for Ruby Directorship, ayaw po gumana. Sorry. Okay. Ayan, thank you. Ruby Directorship, magkano po? May mga bago ba dito? Meron, yes. So now, you already have a preview of what you can have in your bank account. Wow, diba? So bubulagta. Ay, grabe, 455,000. Alam niyo yung nag-withdraw kayo, hindi nyo pa nga naubos yung commission nyo last week. Di ba? Pakamot ako sa ATM. Sabi ko, ba yan? Hindi pa ubos yung commission ko last week. Meron na naman.
Ang sarap. Talaga, ano ba to si Dr. Wentz? Ayaw akong tantanan. Ang sarap. Diba? Ang saya-saya. Ayan. So, kaya i-hit nyo po yung mga rank advances natin. Sorry po, naghahang talaga siya. Ayan. Ayun. Ayan. Grabe, Emerald Directorship. Magkano po? 700. It can already buy in cash na isang sasakyan. Pwede na, di ba? Yung mga city driving lang. Or di kaya ano, mag-Japan kayo buong pamilya. May sukli pa kayo. Habulin niyo yung cherry blossoms. O, di ba? Ang sarap. And ito na. Yung Diamond Director Income, ilan? 1 million. Grabe, kinompute ko nga yan. Sabi ko, 1 million pesos. Kung halimbawa namamasukan ako, kailangan ng income ko per month, 100,000. Tama ba? Oo, parang ganon. 100 or 120,000. Sabi ko, anong rank, anong position sa company yung ganon? Diba? Mga managerial post na. Okay, pero sa'yo sana, kahit pa 20 years old kayo, 19, diba? 30 years old, you can already have that income as long as you work hard for it. Okay? Ayan. Okay, ano pang next? Ay, pa-next po. Thank you. Ayan. So, pag 1-star Diamond Director naman, ayan po siya. Okay, 1M. Nagbago ba yung amount? Na typo error. Basta parang nasa almost 1.2. Oo, parang ganon. Medyo mababa pa yung conversion before. Kasi matagal na yan. Okay? Alright, next. Tapos, yung sa $1 Million Club na na-achieve, ganyan siya. Grabe, di ba? Oo. So, in my 8 years of USANA, ganyan na pala yung pumasok na income. Di ba? So, relate kayo, kakamot talaga kayo ng ulo pa nag-withdraw kayo. Di ba? Lord, please, more pa. Hindi na kontento. Hindi. Pero, ang daming natulungan ng income na yan. Sobrang daming natulungan. I'll share with you later. Okay, next po. Ayan, so sabi ko kanina, always have a purpose when you run for something. Kahit director man yan, PPS, kailangan may purpose kayo. Diba? Para may value. So when you run for Ruby Directorship at or Gold, basta in one of those ranks, yan. Part of my income, dinonate po namin sa mga kids dyan sa Valenzuela, Makati. Diba? Saan saya nila? Kasi syempre may pa-program, merong gifts, then ayan, Emerald Directorship onwards sa Home for the Aged naman. Okay, tapos nakakatuwa kasi, ilan sila? Nasa 170, almost 200 na elders na talaga nag-outreach po kami. And ang maganda dyan, sinasama ko po yung mga downlines. Diba? Para nakikita nila na hindi lang puro material things ang pwedeng makuha natin through USANA. Of course. Ayaw nyo ba yun? Channel kayo ng blessing si Lord? Siyempre gusto. Okay? Ayan. Next po tayo. Okay, tapos ito nakakatuwa. During pandemic, di ba nakaka-down, di ba? Kasi hindi ka makalabas. Tapos yung news, sobrang devastating pa. Tapos ang awang-awa talaga ako sa mga jeepney drivers. Oo, sa jeepney drivers. Tapos ito yung napadaan lang kami ito sa may Kalayaan QC. Sila yung mga drivers na nanlilimos. Nabalitaan niyo yun? Oo, sabi ko, grabe kawawa. Tapos bumili kami ng grocery agad nung boyfriend ko. Naasawa ko na ngayon. Char! Ano ba kayo? Ayun, magulo yun. Ayan, sabi ko, bili tayong grocery. Balikan natin sila. Kasi nakakaawa. Kasi may pamilya yung mga yan. Pero walang diba? Wala silang ma-provide. Andiyan naman yung ating USANA income. Pangtulong natin. Okay? Tapos, what's fun about that, involve pati lahat ng family members. Sa pagpack, tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko, mga tiyahin, pinsan. O, diba? At least ako, hoy, babagal yung mag-pack. O, nagpakamadam. Kabisan yun dyan. Ayan, so nagpack kaming lahat. Tapos,
ang nakakatuwa kasi yung coordination with the piston group and all, alam niyo yung piston 6? Nakarating po tayo dun. Diba? So, ang pinaglagyan ko ng donations, Yusana bag. Para mala sa eco bag, makilala nila Yusana. Ayan, so nakakatuwa. Okay, so next po. Kasi yung nanay ko nadadown eh. Sabi ko, alika masama ka sa akin. Magpasaya tayo ng tao para sumaya ka rin. Ayan, okay? And ito po yon, yung Minka Ministries. So, meron kaming founder and talagang inakay niya na ako dyan. And 10 years na po ang Minka, praise God. Until now, it's still existing. Diba? So, kung gusto niya pong sumama sa mga outreaches namin, yan, like Coach Agnes, sobrang sipag din yan sa ministry nila. Diba? So, kung gusto niyo pong maka-experience, yan, may mga outreach kami sa correctional, women's correctional sa Mandaluyong. Yan. Tapos sa cancer ward, buong cancer ward po sa PGH. Tapos yun nga yung mga kids, plus yung mga elders natin. Okay? So, ayan. Next po. Ayan. So, it's nakakatuwa. In one of our outreaches sa mga kids, tumulong ang ating Yusana Foundation. Wow, ang saya. So, ang gaganda ng kanilang mga school supplies, plus may free haircut yung mga bata. Naglabasan yung mga kuto. Sorry naman. Nakakatuwa lang sila. Yung iba ayaw magpagupit kasi meron palang tinatago. Hindi. Sabi namin, hygiene yan. It's part of the hygiene. Tapos in-educate na rin namin sila kung paano. Ayun yung anak ko, nakikitulong sa pagpak. You have to start them young. Okay? So, diba, sobrang supportive ng company natin, tama? O, hanggang sa pagtulong sa kapwa. Tapos, ayan din po, pandemic din yan. Kaya grabe yung mask natin. Alam niyo yung World Service Week, narinig nyo? World Service Week sa Yusana, para sa mga bago, Yusana globally, yung week na yung buong week, lahat tayo, sabay-sabay tayong gagawa ng good deeds para sa ibang tao. Whether food giving man yan, tree planting, basta something na maganda na ibibigay natin sa kapwa. Ayan siya. So sa kami, sa mga streets. Sobrang init pero ang saya-saya. Okay? Next. Kuya Gard na nagpindot na thank you. Ito na, the rewards are waiting. Ito ang sabi ko sa inyo, ayun yun talaga. Baka lobat na to. Ayan. So ito po, yung rewards nyo sana sa atin, sa amin, nakapag Maldives, Indonesia. Sige, next po. Nasama ko yung nanay ko. Alam niyo, grabe, sobrang generous niyo sana. Sabi ko, paano po yung co-op ko? Wala na kami. Sabi ko, wala na kami ng co-op ko. Sino pwede isama? Di si mother, immediate family. They're very considerate. So, sobrang happy ni mama. Yan, nakabalik siya ng Korea, nakaikot ng China. And ayan, so first time, lahat talaga ng first tayo sana nyo may experience. Sa Australia po to, sa Cairns. Talaga, ni-research ko, Cairns? Kakahiya. Cairns pala yan. Tapos salaman ko sa friend ko, hindi pala Melbourne. 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 Diba? Okay. Melbourne. Okay, so, ayan, nakapag-helicopter ride. So, from above, nakita ko talaga yung largest coral reef sa buong mundo. And sa below, nakapag-scuba dive. Ay, grabe. Ang sarap. All at the same time. Tapos ito yan, Diamond Summit, Tahiti, sa Bora Bora. Kung alam niyo po yung Moana na movie, dyan siya inspired. Oo, tapos, yung ate ko nagka-boyfriend dyan eh. Hindi, joke lang. Nagkaroon siya ng manliligaw dyan, yung boat captain namin. Oo. Tapos sabi ni As Gio, yung upline ko, grabe ang bahag nila, no? Ang likot-likot, pero, ay, thank you. Ang likot-likot, pero hindi gumagalaw. Oo. Tapos siya, kumain kami, nasa gitna talaga kami ng dagat. Grabe. Siyempre, hindi naman sa mababaw na area. So, yung paa namin, dumadaw-daw dun sa, sa dagat, habang kumakain kami. Tapos sabi ko sa ate ko, wala kang ulam, kanin lang. Ayun ang ulam ko, oh. Wala yung ate ko dito. Pinag-itripan ko. Umayos ka. Okay. Ay, ayaw pa rin po. Nakauna ba to? Okay. So, ayan.
Pero guys, ito sister ko. Ayan. Kamukha ko rin siya. So guys, talagang i-hit nyo po yung mga travel incentives kasi it's not only the place na hahabulin nyo, kundi yung mga people that you will know. Kasi you'll be able to pick their brains. Lapitan nyo sila, kulitin nyo talaga, tanongin nyo ng tanongin. Diba yun yung exciting dun eh. Bukod sa yung matitikman mong food, may kita mong culture, ng lugar, yung mapupuntahan mo, picture, yung mga taong makakasama. Sobrang privilege kasi nakaka-proud sa sarili na parang grabe, kasama ko sila dito. Ibig sabihin, may narating na rin pala ako. Diba? Ibig sabihin, ang galing-galing nyo. Ibig sabihin, naniwala kayo sa kakayanan nyo. Okay? But of course, all capabilities galing kay Lord. Okay? At the end of the day, hindi yung sarili natin pe-praise natin, ang Diyos. Okay? Alright, next. Okay, ay grabe. Alam niyo ba nung bata ako, akala ko yung mga nag-US, yung mayayaman nyo, sobrang yaman lang talaga. Pero sabi ko, grabe, 10 years multiple entry. Oh, walang kaabog-abog. Yung consul, share ko lang, wala siyang eye contact nung tinatanong kami. Type na siya ng type. Tapos sa counter lang, ganyan lang. Tapos as tinanong yung income ko, nagka-eye contact kami. Tapos sabi niya, ilan yung downlines mo? O, diba? Nagtagalog. English po siya. English. Oo, Amerikano ito. So how many downlines do you have? Ay, alam. Diba? Sabi ko, I have ganito, ganyan. Tapos sabi niya, so tell me more about you sana. Here's my calling card. Sabi ko, let's meet outside. And then, kinuwento ko kung paano. Na-impress siya. Tapos poker face. After that, ngumiti, congratulations, your visas are approved. Pagbuklak namin, 10 years, multiple entry. Pigil na pigil kami. Behave. Paglabas ng embassy, doon kami nagtatalon. Ang saya. Lahat na yan na-experience namin sa USANA. Kaya guys, huwag nyo talagang bibitawan yung meron kayo ngayon. Okay? Next po. Dream board. Ay, grabe. Dati sabi ko, yung office sa USANA nasa slides ko lang. Pero ngayon, kasama na ako sa slides. Ang saya, diba? So gawin nyo rin dream board yan. Ito yung landmark ni USANA. Diyan talaga siya kilala. Yung logo na yan. So, talagang i-make sure nyo na nakadikit na rin kayo doon. Hindi lang yung office ni USANA. Okay? Next. Okay. So, na-meet si Dr. Mehmet Oz. Sino to? Sabi ko, John Maxwell. Buhay pa pala siya. Ang dami niya kasing libro. Buhay pa pala siya in flesh. Ayan. So, ayan po. Rumampa rin tayo sa International Convention. So, ang ating national costume. Proud to be Filipino. Pero Singapore yung plug, di ba? Singapore account pa kasi. Okay, next. Ayan. So, dream board ko din. Mapatravel ko internationally yung parents ko. Okay? Tapos ayan, surprise ko yung anak ko, nag-birthday sa Hong Kong. Tapos marami pang pictures na hindi ko na ma-retrieve talaga, na sobrang luma, kakapalit-palit ko ng phone. Ayan, so meron pa mga sinurprise ko nanay ko sa beach, yung birthday niya na ganyan. O basta mag-impake ka lang. Wala siyang idea saan kami pupunta. O basta mag-impake ka lang. Ayan, tapos, ayun, birthday niya na pala sa beach na, sa Boracay. Masaya. Next po. O yan guys ha, love the people God gave you because He will need them back one day. So bago bawiin ni Lord yung mga mahal natin sa life, diba? Dapat ipa-experience natin yung life na deserve nila habang nasa USANA tayo. Okay. Next po. Okay. So kanina, diba, naalala niyo yung diamond journey ko? Yung 4 attempts? Grabe. So talagang ayokong kumausap ng tao after my run. Pero nagalit na sa akin si Mentor Precious. Alam niyo kung bakit? Ayokong pumunta ng Singapore. Sabi ko, ano ba yan? Nagpapaka-introvert nga ako eh. Ito yung nangyari pa sa akin. Mga apply ko, chismisin lang ako nito. Yung pala, may naghihintay na award. Okay? So nakuha natin ang top Diamond Director sa Singapore, top 1 growth, top 6 income earners. So lahat ng yan. Kaya pala ayaw pumayag ni Mentor Precious na di ako makapunta.
Kasi nasa team natin yung top 1. Okay, so Team Pride siya. Okay, next po. Okay, and of course, ito yung award na hindi ko ginolsit. Sobrang galing ng company natin because they recognize pala yung ginagawa natin for other people. Kasi syempre, kung talagang tutulong ka, not for the fame. Kung yun talaga yung inuutos sa'yo ng Diyos. Ayan, so, na-recognize tayo. And yun po kanina, at True Health Ambassador. Next po is, ayan, first in the Philippines. Nasa team natin. And kasi yung event na yan, parang the next day, birthday ko. Sabi ko, so Lord, grabe ka, ang ganda ng birthday gift mo sa akin. Okay, so next year, ano kayang gift niya? Okay, so guys, ayan, believe in yourself and you will become unstoppable. Paniwalaan nyo lang talaga sarili nyo. And of course, yung capabilities nyo, hindi yan basta-basta. Kasi galing yan kay Lord. Okay, next po. Okay, so these are, assignment ko sa inyo, gawa rin kayo nito, pains and pleasures. Kasi parang, ano ba magiging pain ko pag hindi ako na-pursue na Yosana? Versus, ano yung pleasures na may experience ko or rewards pag tinuloy ko ang Yosana? Okay, kaya very good kayo. Palakpakan yung sarili nyo kasi you are attending trainings. Diba? So may preview na kayo ng future nyo dito. Okay, next. Ayan. So guys, hard work brings prosperity. While playing around, what? Brings poverty. So lahat naman ng effort natin, may profit yan eventually. Pero pag puro lang tayo mere talks, it tends to lead to losing. Okay? Next. So, yan. I think we're done. Yeah, we're done. From shy girl to shine girl. Yes! Kalain nyo yun. Nakapag-talk na sa MOA Arena. Diba? So, next po. Okay na? So, yan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. So, every time parang feeling nyo nanganganib ang buhay nyo sa Yosana. Para naman threat. Hindi po to threat. Kung baga nagko-question lang kayo sa life, ito lang alalahanin nyo. So, ang plan ni Lord sa atin is to prosper us, not to harm us. Okay? Plans to give us hope and a future. Isa po yan sa matinding life verse ko na hanggang ngayon pinangahawakan ko pa rin. Okay? So, yan, that's the end. Yan lang po. Next slide. Ayan. Thank you very much. And I hope you learned something from my journey in Yosana. Thank you. God bless.